Among siningat yun, mag-tindog kita, pag magabasa kita sa pulong sa Diyos. Kung may mga Biblia ka mo, buksan nyo sa John chapter 15, verse 1 to 8. John chapter 15, verse 1 to 8. I'll ask Pastor to read to us. Double copy. Sige na, pagkakasama ko, sundan niyo sa inyong mga mata o pwede man kasabay kita, no? Para sa projector, balikan na natin. Okay, sige. John chapter 15, verse 1 and the following. Jesus said, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, lifts up, and every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Okay. Dito karon sa amon, pwede na makakupo kita. Dito karon sa amon sa may ara ko nung Tagalog yun. Dito sa Kaba, sa Bawang, may ara na sila si tawag bala nga grape plantation. Kasi niya, pick and pay. Magkuha ka pumpong sa mga grapes kag ikaw babayan. Di, bata-bataon mo lang kay 150 ang kilo. Dahon na kas. Tatlo kay pamalamang putanan. Ikaduha, ano gibala ang mga rason why we should abide in Christ? Kag ang ikatatlo, how to apply abiding in Christ. Daw kadali lang basahon, no? Pero aton bala nga himay-himayon, aton gid bala usapon sing maayo sa aton nga pangunahuna ang buot niya silingon sini. Ang abiding in Christ is a lifestyle of true and sincere faith in Him. It shows that your faith in Him genuine, living before God and man. Amo ganina nga sa tiyon kita nagapabilin sa Dios, makita gid bala nga ara gid ang tutod halin sa tugtog karon mabatyagan gid nga isa na siya kapag tan-aw sa aton tanan nga matuod gid kita nagapabilin kay Kristo. Ano ang pangalasugit sang kaaway kag sa ibang kalibutan? Pinima na siya kasimba. Kudo hindi makita ka siya nagapabilin sa mga kamaturan nga iyan ang tunan. Pero sulatan tayo natin din sa akong likod, I'm not yet finished. God is on the process. Ang Diyos nagkadihon pa sa aton. Ikaduha, abiding in Christ is a believer, right Christian living. Amoy na bala nga, kung ara na kay Kristo, ara na ang balang nga Espiritu, nakahatag sa aton nga tumulo, believers, nga sa diin, we are living, right living in the sight of God and man. So, kabay pa nga aton mapan. Ang ikatatlo, abiding in Christ is God's will and way to successful and effective Christian. Wala gid ko kaagad ako nga pilihon ako sa nga magpastor ang bata ni Badong kag di Francine. Pagod kay damo man sing kaluyahon, damo nakakita sa akon. Humay ara gali sang ginwali ni Pastor Oro sang kuana sang ginabusong pa lang gali si Jeremiah may katuyuan na ang Dios.
Damo na nga, kabay pa nga sa sininga time, aton mabatsagan kung paano ang Ginoo nagahatag sa aton sing matutuod ng pagkinabuhi. So may ara, ini nga tatlo ka question. Ano di bala ang pagpabili kay Kristo? Una, abiding in Christ, having existence that does not change or diminish. It means firmly continuing, staying, remaining, unceasing, and unchanging. Kalami lang sa kanuno, damo sila siya simpan. Damo sila sa mga sinonim bala sa buot silingon sa pagpabili. Sato niya, pabili muna na. Kung sa ila may ara na sa firmly continuing. Nga mapakugit na padayon. Ano gani kung isang batiyada? Slowly but surely. Bahala kung ihina lang, pero nagapadayon. Sorry. So, amo na siya. Amo gani na ang meaning. So, amo gani na ang meaning. Nga wala sing unkat. Kay amo na siya ang pagpabilin sa Diyos, wala nag-unkat, wala sing mga dateless, deathless, endless, changeless, and limitless. Karami, no? Lord, amugali ka kung ikaw nagpatin sa amon. Amugali na kung kami nagapabilin sa imo. Kag ina, nagapanya, wala sing pagpunta. Padayon. Kag ina, constant, stable, permanent, imperishable, and destructible. Amo mabala naton sagrado ang aton relasyon sa Dios. Kung sagrado ang aton relasyon sa Dios, kung anuman ang iya ginsugdan sa aton, mabatyagan din naton. Amo na kapirni ko kung may ara kung wala ka opportunity, ginakanta ko din. Since I started for God's kingdom, since my life He controlled, since I gave my life to Jesus the longer I serve Him, the sweeter it grows. Ang mugali na nga nagatubo kita sa aton pagpabilin kay Kristo. Ara ang pag-abilin sa Ginoo, it is firmly continuing in Christ without years of contract, doubts, regrets, weakening, and resentment, backsliding, or stuck discouragement. Kanami lang sa aton ng mga believers sa Bible. Kag ginatawag baptist, kaya nga may ala kita sing eternal security. Once you have a genuine relationship with God, makasiling ka till death do us part. Hindi ka kita pagkabayaan. Iya kita halungan kag pagkamayuhon. So, amo na siya ang mga palamong kutanon. Ano gid bala ang ginasiling nga kung ara kita sa branches? Una, spiritual aliveness. We have a spiritual aliveness. Sa imo na nakilala si Kristo, mainiton ka kag ina kapakilala nga ikaw spiritually alive, not dead, not lost, or not separated from God.
Sang primero nagsunod ko sa Lambang T-shirts bilang janitor. Hindi ako aktibo gusto. Kaya ginaaprehan ko lang ng simbahan. Pero hindi ko prusang ara ng Ginoo nagapanghikot. May kalipay. Muna akong nagkakadto na sa Lambang T-shirts. Kung nagtaon ko ang tanan ng bangko. Doon nagkibulan, di ulo ko kapasaan sila tanan. Kaya kang nakita ko wala ang mga tumuna kabataan pa. Wow! Sili ko salamat kay Ginoo. So amo na nga, sa tiyong galing nga we have a genuine relationship with God. Ara ang spiritual aliveness. Second, sili nga ba, dili nga if anyone does not abide in me, he cast out and branch withered, and they gather and threw them to fire, and they are burned. Amo na sa makita mo gid nga sa tiyon bala nga imon ni Juan kag malaya naguglan bugid man kay dugay man manunod. Pag abot ko das balay kita ko ang kalamunding kung nang isa niya kasama daw amo di ba ang gitutup ko ito. Kay daw gatubo siya nga wala siya kabunga. Nagakuha lang siya sa iba. So, ang ginasiling diri, whoever has the Son has life. And whoever does not God's Son does not have life. So, ikaduha, the branches in the vine, belongingness to Christ, His family. Hindi lang GMA, kay where I belong, sa GMA. Kung sili ko gani, kung ara ko na sa simbahan ka, kung may ara na bago na bautisahan, tapos kinakantahan tao, naton sila, welcome to the family, we're glad that you have come to share your life with us, as we love and... Ano pag-isunod? May we always be to you a family, always be to be true and to lean on. Kanami, kung may harap na pamilya sa Diyos, iya na ikaw gitawag na iya na kag ma-feel at home ka na sa grasya sa Diyos. Hindi lang naara kita sa spiritual aliveness, di lang belonging, kundi may asang ikatatlo nagasiling didiri nga dependent. Aragit nga nagapabilin kita ang atong pagkakristohanon nagapabilin gid kay Kristo. Aton balay sining Ginoo kung wala ka, wala gid mahimo. Ginoo ginatugyan ko ni sa tanan. Sa kung sisala taon ko si Pastor Tiada, wow. The more we be faithful to God, the more we get closer to God. May mga pamaagi ang kaaway, kag gusto niya upangan, gusto niya nga i-disturbon, pero ang aton pagpabilin sa Dios, kag aton isalig sa bugo sa Dios. Kay balong Ginoo sa iyang ginahimo sa tagsa-tagsa sa atong ginabuhi. Ano ang inyong mga young people? God will make a way where there seems to be no way. He works on ways we cannot see. He will make a way. Amuna aton bala kung may ara na kita sing matutod nga relasyon sa Dios kag nagadepende ta sa iya gahom. Anong ginasiling sa aton ng mga ginabutan na why worry if you can pray? Nga magpalibog kita nga pwede kita makigluhod sa Dios, magpakiluoy sa Dios kay himuon niya ang makatilingala nga mga utang sa aton mga kinabuhi.
So, ang iban pala, hinabutang nila dito, kita nyo na sa UFC, Philippians 4:30. I can do all things through Christ who strengthened me. Pero, mali-gali na. Kaya gusto siya yung madumog. Gusto siya, pero sa aton bala, arang aton kaluyahon, arang aton limitasyon, pero kung aton kilalahon, nga ang Diyos kaupod naton, magapakita siya sa iya gahong, nga kita iya likunon. Sa tiyon gali, kung may pagsulay sa aton, hindi naton pamangkuton ng Diyos, ang aton ng Ginoo, ano ang buot mo siling. Anong mensahe nga gusto mo ipamatsyag sa aton karon? Agud Ginoo nga ara ang akong pagbugos salig sa imo. So, may mga rason why we should abide in Christ. Jesus is our life before God. And Jesus, we belong to Christ and His family, and our Christian growth and fruitfulness comes from Christ alone. Amuna nga pirmi kita naga-celebrate sa Lord's Supper para bala nga ma-refresh, ma-resume, ma-renew ang aton nga genuine nga relationship sa Ginoo. Kaya nga kung kita nagatubo Kristohanon, our maturity is Christ-like behavior and lifestyle. Transformation to righteous and holy living, and enthusiastic in serving and in good deeds, vibrant in faith and effective prayer, and pleasing life, God's glorification. Mga utod, damo na kita sinabatian. But this Sunday, God reminds us, magpabilin ka. Maingin kanta ko gani sa Cebuano, kung magpabilin kamu kanako, o ang akong mga pulong magapabilin sa inyo, magapangayo kamu bisan sa o mahatag niya kining tanan. Ina isagid kapag pahanumdum sa aton nga kung nagapabilin kita sa Ginoo, kag sincero kita sa aton pagtuo, arang bilang Dios. Kag sa aton bilang tumulo kay Kristo, mabatyagin ginaton ang matuod nga pagkinabuhi Kristohanon, kag ang Ginoo magahatag sa aton sin pagkaipigtilo. Ano ang naiban gagin tagaan na si meaning ang atong banwa? Mighty, loving, or loyal, always near God. Blank. Kagabay pa, nga hindi kita nga mga Kristohano, as we continue to come before the presence of God, and as we continue to seek the Lord, there are many wonderful things, miracles, nga iya himuon sa aton mga kinabuhi. Paano natin ini ma-apply? Nagasilingin, avoid living your Christian life according to your own opinion. Amo na ang Sunday school ginasilingin, ang pulong sa Diyos may gahom, kag amoy na ang aton nga satsaran sa aton pagtuo, hindi ang aton mga prinsipyo kag aton mga opinion. Kag sila nga, avoid living your Christian life apart from Christ, and do not neglect and forsake Jesus Christ in your life. Sincerely trust Him with all your heart. Sa nag-resign ko sumlang,
Siling ko, marisahin ko kay hindi siling nga isa ka baso kirmi akon nga balhas kun mag-istrap kudra kag nabudlayan ako, kundi gusto ko pasakaon pagamay ang akon pagtuman, akon pagpangalagad sa Dios nga mangin isa ka pastor. Dinakita ko si Pastor Ruben Sauri sa pupusak at doon sa pastor's office. Wow, panihol-nihol na siya. Kagkalabi siya ka, ako ya. Alin sa aga hasta mga alas 2. Ako ginapreparar. Kaya pila ka Amerikano dira sa SBC sa tunguna, 5 ka Amerikano. Mr. and Mrs. Hunt, Mr. and Mrs. Broughton, si Hopper, si Mr. and Mrs. Morgan, damo. Amo na nga, sa nag-janitor ko dito, wow. Gatihin din ako. Kaya nga, isa, sila gatanaw sa mga bangko, sila gatanaw sa mga kasang loan. Kag ako ga-operate diri. But I thank God. God, ginagamit niya ko gali sa pagpahiling sa mga tagipusoon. Pag wala kami nag-abot ni Mrs. Halin sa Hong Kong, nag-preach ako dito sa 5 kasimbahan. Kag nagkatuma kami sa Macau, kasi pwede na mabas. Kag hinili ang atong mga Pilipinong OFW. Mangod kay ang iban, pila na katuig sila nga nag-ubra, pero daw wala ang pagpakamaayo ng inhatag sa Diyos. So, kanami, no? Kay gawali ko sa isa kasimbahan sa aga, pagkahapon isa namang kasimbahan, kag ina nga mga kasimbahanan, ginsugdan man sa katong mga Filipino preachers. At naala kita simbahan dito sa Bohol. Amo nga, may kamay pa, mas hindi magkagad. Pila pastor ang munisipyo sa Bohol, 48 municipalities. Pila pastor ang simbahan sa atong Southern Baptist, siya sa 48 ka mga municipalities. Tani, malabo man ang mga taga-Bialo, kag i-consider man ang Bohol, bangod kay dira manami man mag-ministry sa mga katawan. So mga utod, magatin ko kita kag aton itugyan sa Dios. Before we partake the Lord's Supper, Lord, pamangkuton mo ang imo kagalingon. Lord, nagapabilin pala ako sa imo kung ara gamay ga inka. Pag sa sininga time, pwede bala makasiling ka, Ginoo, ari ako. Gin-remind mo ako sa imo kulong. Magapabilin ako sa imo, amay. Nagaya ko sa spiritual aliveness. Lord, imo na ako karon. Kag nagapabilin din ako sa imo gahom bilang imo anak, bilang imo alagad. Utod, ang balang Espiritu nagapakikambal sa ato karon. Sa silingat iyon, hindi na mamudlay, makasiling ka man, ari ako Ginoo, kinapataas ko ang akong kamay, kag pakamayo ako. Can we raise our hand and say, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Kaluhi ako, man. Kaluhi ako, Ama. Mabatyaga ako sa imong gahom. Mabatyaga ako sa imo nga Kag sa imong balang Espiritu. sa imo nga balaan nga Espiritu. Nga nagapanghikot Nagapang sa akong kinabuhi. Bendisyon niya ako, Amay, bilang imo anak. Bendisyon niya ako, Amay. Kag tumanon ko ang imo mga kabubuton sa akong kinabuhi. Father God, I offer these members as they raise their hands. Lord, may your Holy Spirit empower them, edify them, bless them, Lord, and make them
prosperous, successful, and effective. And Lord, increase their relationship in faith and even in prayer life and reading your word. Lord, into your hands, I offer your children. Bless each one of us, Lord, and shower your blessing in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.